Magandang hapon mga ka-agri, mga ka-prepper, mga ka-farmer, mga kasaka. Kamusta kayo guys? Ayan, so meron tayong konting pag-uusapan about itong gulay na to. Ito po yung itinanim natin nung siguro mga more or less 1 month na po. So ito po yung tinatawag na sa English Malabar spinach or sa Tagalog alugbati, sa Ilocano bilunak. Ayan. So bilunak ang tawag sa amin sa Ilocano to. Sa mga kapwa natin Ilocano dyan, ayan. So kaway-kaway. So guys, ito po gusto ko lang i-share itong gulay na to, tungkol sa gulay na to sa mga mahilig sa gulay na to, sa mga kumakain ng gulay na pangsahog sa dinengdeng, pangsahog sa isda, sa tinatawag na inabraw, pangsahog din sa munggo, pangsahog din ito sa yun niluluto namin, yung kalabaw, karne ng kalabaw. Lagyan mo ng konting ampalaya, medyo konting pait, tapos lagyan mo ito. Tapos ano pa ba, masarap din ihalo ito sa yung ubi sa Ilocano, yung lamang ugat yun, masarap po ito na ihalo. So ito po ang kagandahan nito, napakasustansyang gulay at saka napakadali lang itanim guys. So makikita nyo to, ito yung kinukuha natin, itong talbos nya or ito kasi itong string nya o itong baging nya, yan po yung itinatanim natin usually. So ito po yung itinanim natin nung nagsimula tayo dito na magtanim. Ayan o, mayabong na kasi ito actually tinanim po ito ng father ko. So, tapos sabi ko sa kanya, lagyan natin ng trellis tang. Ayan, lagyan na po namin ng trellis. Ito po yung ginawa natin at ito nakakan siya, umaakyat na siya, nandito na siya sa ibabaw. Ang kagandahan po nito, minsan ka lang magtatanim itong baging niya. Halimbawa kung mag-uulam ka, kukunin mo to, pwede hanggang dito, tapos itatanim mo yan mga 7 to 8 inches yung haba niya, o 10 nga mo na lang. Tapos magkakanyan, mag-i-sprout na yon yung mga dahon-dahon yan after mga ilang days. Ang kagandahan po nito, pag itinanim mo ito, makakatipid ka sa pangsahog. Mayroon kang anytime pagka nagtanim ka sa likod ng bahay mo, mayroon kang gugulayin, mayroon kang pangsahog sa ulam mo, isda or dinengdeng. So inabraw, dinengdeng, sa munggo, masarap din. Tapos ang kagandahan nito, isang beses ka lang magtatanim guys. Ito, pagka tinanim mo yan, yung baging nya, yan ahaba yan, mag-sprout, magkakaroon ng panibagong dahon hanggang sa umaba. Pag nilagyan mo ng akyat yan hanggang sa mapuno dito sa ibabaw. Tapos yun lang po ang kagandahan nito. Yung cycle nito is pag nag-ulam ka, pwede mo na namang itanim yung baging nya. Parang kamote din to na mabilis mag-sprout. So ang ginagawa ng iba, nagtatanim sila nito, may buto po ito, yung kulay violet. Pagka itinanim mo yun, pwede rin yun, yung buto. So pwede kang humingi sa mga mayroong tanim or sa mga farm supply, pwede kang makabili ng buto na butil na binhi. Sa amin, ang ginawa namin is yung string o yung baging niya. Kagandahan po nito, dumadami na po siya. Tinanim namin 1 month ago, mahigit 1 month na. So ngayon ito na naman siya sa kabila. Ito na naman sila guys. So dumadami na sila dito. Yan yung tinanim naman namin ng more or less 3 weeks yan. So nakakatuwa lang guys kasi ito po, pag nagtanim ka nito, malilibre na ang ulam mo, makakatipid ka. Tapos hindi mo po problemahin ang binhi mo o yung itatanim mo kasi ito, kung kumbaga masipag ka lang na tignan, i-monitor. So hindi ka na maubusan ng binhi. Dadami at dadami yan. Pwede kang mag-open ulit ng bagong area na tatamnan.
gagamitin mo lang itong baging niya. So yan po, kagandahan. Sabi ko kanina, pag nag-ulam ka, itatanim mo ulit yung pinagkuhanan mo ng dahon niya. Tapos ang kagandahan nito, pagka nagkuha ka ng kumuha ka ng ulam mo katulad nito guys, yung pinutol dyan. Pag pinutulan mo yan, mag-sprout ng panibagong branch. Ayan, ito, bago na naman to, tapos bago to. Ayan guys, so habang ginugulayan mo siya, kumukuha ka ng gulay. Ayan, katulad nito isa ulit. Ano, pinutol yan, kasi yung talbos yan, yung talbos ng luma na talbos, kinuhanan. Tapos ito na naman, nagtalbos na naman ng dalawa. Ayan guys, so napakainam, napakagandang itanim. Kasi habang dumadaan ng araw, habang lumalaki sila, habang nagtatalbos ka, at yumayabong, dumadami ang branch, at nakakatuwa. So very sustainable, lalo na pagka ikaw guys, pag tayo, lalo na pag tayo mga ka-prepper. So ang pagiging prepper, ito po, napakainam ito na itanim na gulay dahil sustainable na siya. Kumbaga hindi mo na kailangang magtanim ulit ng panibago, parang ganun, hindi na. Kumbaga the moment na tinanim mo, nagsimulang lumaki, umakyat, yumabong, patuloy-tuloy na yan. So parang kumbaga habang tumatagal, dumadami, so hindi mo problema yung binhi mo, kinalaunan, so tuloy-tuloy na siya. Basta importante, alagaan lang, i-monitor lang hanggang sa matamnan mo yung mga area na gusto mong tamnan pa. Nakakatuwa. So yan guys, nakakaaliw sa mata, kakaulit tignan, masustansya pa, fresh, wala pong in-spray na insecticide o pesticide. Kasi itong Malabar spinach o alugbati, hindi po kailangan ito ng insecticide, kasi parang yun yung nature ng gulay na to. Hindi kinakapitan ng uod o ano man, kasi madulas kasi to. Madulas itong dahon na to pagka piniga mo o ginata mo. So yun po. So 100% organic po ito. So natural, organic, at nakakatipid ka na, healthy pa yung kinakain. So yan, so hanggang dito muna guys. Maraming salamat, hanggang sa next video natin. God bless, mabuti na lahat mga ka-agri, mga ka-prepper.